Hello, dreamers! Welcome to the Live the Dream series. In this series, I give you a summary of each chapter from St. John Bosco's Memoirs of the Oratory, or MO for short. Nasa chapter 7 na tayo, and chapter 7 is entitled School at Kerry. Ipinagpatuloy na ni Johnny ang pag-aaral niya sa Kerry. Una niyang nakilala si Father Eustache Valimberti. Nagbigay siya ng maraming advice kay Johnny kung paano makaiwas sa gulo. At si Johnny, nagsaserve din siya sa mga misa ni Father Valimberti. Si Father Valimberti rin ang nagpakilala kay Johnny sa headmaster sa school at pati na rin sa ibang teachers doon. Considering Johnny's educational background at that time, in-advise si Johnny na mag-enroll sa 6th class. Habang isinusulat ni John Bosco ang MO, nagkaroon ng revision sa educational system ng Italy. So, nung nag-aaral si Johnny, 6th class pa yung tawag sa level kung saan siya naka-enroll. Pero nung sinusulat na niya yung MO, first year of Ginasyo na ang equivalent nito. Merong total of 5 years ang ginasyo. Ginasyo is the preparatory stage for college or for university life. Naging teacher ni Johnny si Dr. Pugnetti sa first year ng ginasyo. Si Dr. Pugnetti ay Doctor of Theology. Mabait siya kay Johnny at tinutulungan niya si Johnny sa school. Iniimbitahan pa nga niya si Johnny sa bahay niya. Sa school, Johnny was taller and older than his classmates, kaya hindi siya masyadong comfortable sa situation na yun. Naging maganda ang performance ni Johnny sa klase niya, kaya after 2 months lang, nakapag-test siya and he moved up to 5th class. So within 2 months from 6th class to 5th class. Masaya siyang lumipat sa ibang class kasi mas ka-size na niya yung mga kaklase niya doon at si Father Valimberti na ang teacher niya. After 2 months, nag-excel uli si Johnny and he was allowed to take another examination. Na-promote siya sa 4th class. Second year ng ginasyo ang equivalent nito. In this class, sa 4th class ng ginasyo, ang naging teacher ni Johnny ay si Joseph Chima, isang strict disciplinarian at seminarian. Noong nakita niya si Johnny na halos kasing laki niya, nag-joke pa nga siya at sinabi niyang hindi magaling or genius ba ang taong ito. So it's either Johnny is genius or Johnny is not very smart. Ano sa tingin ninyo? Yan ang sabi niya sa buong klase nila. At ang sagot naman ni Johnny, something in between. I'm just a poor young fellow who has the goodwill to do his work and get along in his studies. According to Johnny, average lang naman yung talino niya. At ang pinaka-focus niya ay maging maayos ang pag-aaral niya. Isang araw sa klase, nagpapaliwanag yung teacher ni Johnny tungkol sa buhay ni Agesilos in Cornelius Nepos. Wala kay Johnny ang libro niya noong panahong iyon. Kaya ang ginawa niya, yung Donato or book niya sa Latin grammar, ang binuksan niya at nilagay niya sa harap niya, sa table niya. Nakita yun ng classmates niya kaya nagsimulang magtawanan yung mga kaklase niya. Tumingin kay Johnny ang teacher niya at sinabihan siya na ipaliwanag yung nasa libro at ulitin yung explanation ng teacher niya. Nagawa ni Johnny na ulitin, i-interpret at ipaliwanag ang text. Namangha ang classmates niya at nagpalakpakan. Nagalit yung teacher niya kasi first time daw niyang hindi ma-maintain ang discipline ng klase. Sasaktan sana niya si Johnny, pero nakaiwas si Johnny.
Kinuha ng teacher ni Johnny yung grammar book niya at sinabihan siyang ipagpatuloy pa yung explanation. Pagkatapos nun, sinabi ng teacher ni Johnny, "In tribute to your wonderful memory, I'll overlook your forgetfulness. You are blessed. Only see that your gift is put to good use." Nailigtas si Johnny ng kanyang good memory. Pero pinaalalahanan din siya ng teacher niya na gamitin ito sa tama. Mataas ang grades ni Johnny kaya naman at the end of that year, na-promote si Johnny sa 3rd class or 3rd year ng ginasyo. Narito ang reflection question na pwede nating pagnilayan sa chapter 7. Johnny has been blessed with a very good memory. Nakita natin yun sa previous chapter pa na ginagamit ni Johnny yung good memory niya para tandaan yung sermons na naririnig niya tapos isi-share niya sa mga kakilala niya, sa mga tao na nanonood sa performance niya kung naaalala niya yung chapter na yun. Dito naman sa chapter 7, ginamit niya ang good memory niya para sa kanyang pag-aaral. Tayo kaya? Ano ang gifts and talents na meron tayo? Saan at paano natin ito ginagamit? Nagagamit ba natin ito ng tama? Magkita-kita po ulit tayo sa susunod na video para naman sa chapter 8. Huwag po nating kalimutang mag-alay o magdasal ng isang Hail Mary o ng isang Aba Ginoong Maria para sa video series na ito. Please don't forget to share this video para rin mas marami pang ibang tao ang makakilala kay St. John Bosco at marami din ang ma-inspire sa buhay niya. At patuloy po tayong managinip, mangarap, at manalangin. And don't forget to live the dream. If there's one thing I can do, let me leave the dream.